Silan, welcome sa Kwento at Serbisyo, Mujib Live. Ito ang programang naglalapit ng gobyerno sa tao, mga kwento ng ating bayan at serbisyong hatid ng inyong People's Governor. Welcome po sa episode 2 ng ating Mujib Live. Go! Ay, magandang gabi. Gabi ba? Gabi na. Gabi na. Gabi na. Kasi magandang gabi po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Andito tayo ngayon. Ito yung second part ng Mujib Live natin. So may mga makakasama tayo. Ay, i-introduce mo naman yung mga guest natin. Yes naman ko. Makakasama po natin ngayong gabi ang ating Provincial Health Officer, si Doc Pai, si Doc Pai Apas, at si Ustads Alzad Doc Satar. din yan. Opo, Doc Alzad Satar. Ang hindi ng lang Basilan Doc Ulama yan, yung Supreme isang katabi Council. niya. Doki-doki yan. Okay. And then actually, ang topic natin ngayon, syempre yung mainit yung usapin ng tigdas, Yeah. yung measles, no? Pangalawa, syempre dahil coming yung Ramadan, kaya naging guest din natin si Ustad Satar. Pero at the same time, actually, pwede rin siyang magkwento. Yung importansya, no, dapat magpabakuna in relation sa Islam, kasi marami tayong mga kababayan na naniniwala doon sa mga paniniwala nila na medyo minsan nagiging challenge ata sa ating mga health workers na nahihirapan para ma-cover yung mas malawak. Kasi merong, alam mo yun, yung mga kababayan ko dyan na iba may paniwala na tawag dyan, pag ma-inject ka raw, baka kung anong mangyayari sa'yo. So, ipapaliwanag ngayon ni Doc kung merong kailangan. Pero syempre, ang main guest natin dito, si Doc Pai, kasi sila yung nag-launch ng programa na to in coordination ata with DOH and MOH ng Bangsamoro Autonomous Region. Yes po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, itong Sir Gob, ang MRCA, ito ay tinatawag nating measles and rubella supplemental immunization activity. So, itong measles, ito yung tinatawag nating tigdas. And rubella is the tigdas hangin or... Iba pa yan sa German measles? Yun na po, Yun yung din. rubella. So, ito ay nakakahawang sakit na dulot ng measles virus, yung sa measles, and yung sa... Di ba walang gamot to? Yes po, Sir Doc. Kailangan mag-immunize ka? Yes po. Kaya po tayo ngayon nagkakampanya para sa immunization. Anong maging impact nun pag halimbawa bata tinamaan ka ng measles tapos hindi nagagamot? Actually po, Sir Bob, yung kinatatakutan natin po yung magkaroon ng malubhang komplikasyon, especially po yung sa measles. So, yung mga komplikasyon niya ay nagkakaroon ng pneumonia, and mataas conjunctivitis, yung pamumula ng mata. Ang otitis media, yung ear infection, pagtatae, and encephalitis, yung brain, pamamaga ng utak. So, yun yung mga kinatatakutan natin. Pero kung ma-immunize ka ba, may chance kang tatamaan? O Although matamaan siya, pero hindi malala? Hindi malala. So, dapat pala magpaano? Yes po. Anong age na target? Usually, ang target natin sa kampanya ngayon is 6 to 59 months old. Ilang taon yun? So, Ang less than 59? 5 years old po. Less than. So, 6 Mag-start months from 6 to months to 59 months old. 5 years 59, old. 5 years old. Dok, may libre ba yung Yes bakuna? po. Tsaka saan pwedeng magpabakuna? Itong bakuna natin ay libre, safe, libre, and halal, and it is effective. So, pwede natin po, yung mga eligible na population, yung mga bata, pwede natin dalhin yung ating mga anak sa nearest health center or sa mga barangay health station. Actually, nung first week po ng kampanya, nag-start po kami nung... yun yung sa Tabuanlasa, no? Yes po, Yung sa Tabuanlasa. namin sa Tabuanlasa namin ginawa. So, from January 19 to, it will end on February 13. So, yung first week po namin, ma'am, nag-fix post po kami. So, sa health center and sa barangay health station. So,
Sa ngayon, saan na kayo? Sa ngayon, pang 4th week po natin ngayon. Hindi, sir. pero alimbawa, So- pupunta lang sila ng health station o meron Oo. bang mga health workers Mobile. na Actually, nagbahay-bahay sa ngayon, para sa... nagbabahay-bahay Ah, na bahay-bahay tayo pa ngayon. rin. Kasi medyo mababa po. Ilang Hindi naman percent ganun na bang ano kababa. natin? Nasa 55% na tayo as of today. Anong population nga target natin? However po, Sir Gob, meron tayong parang differences yung sa population ano natin. Oo nga, kinukwento So, nga kanina yung- doon sa meeting natin Yes nung po, ano yung- ng taga-Tabuan Lasa, Napag-meetingan mga natin. nasa yung actual Oo, survey yes po. nila nasa 55 lang, so merong difference ng Yes po, malaking 45%. difference po sa So ang magiging implication population. niyan, mababa Mababa performance po tayo, nyo yes po. kasi So, mataas ang population. Yes po. So yung parang nasa 40 to 50% yung difference niya. Pero saan ang ano natin, mas mataas na hindi pa nabakunahan? Sa taas or dito sa Sa taas pa syudad? rin. Sa taas. Ano yan, yung mga rural municipalities? Yes po. Yes po. So ito yung mga ano. So si Kaam Kemon, may diatalo. Ano ba yung magpabakuna sa ina si magpabakunahin si Yakan. Magpa-injection ka. Ano ang missile sa Yakan? Ina tayo missile. Sampal. 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 Natakapi mo naman kita sinampal at yung piyat-piyat. Ubus bang niya complication ne delikado, actually delikado. So importantehin magpa-inject kam pagyan niya rume nurses da kam suse halal inin certified. Second, libre ganiya bayaran bi. Dukda ka magkahagad si story diya tayo pa in nambay kam saki bang kami inject. Diya mahunitin yung mahirap, mahunitin bang kamyaan tawa bukan niya tambal ne. Hangkan kami ininjeksyonan bukam immune ubus buhad jabang kam tawa gay maggrabe miyaan effect nen si Cam. So si Kemon, si Cam lagi may kapupong tinayan kami, may kaanakan biluryata ando kailo. Misan pe kam gay tinek kahaplumabi, pikam hapano may health station. Pagyan niya duwag libutan. Hanggang kailan ba to? Actually, it will end on February 13. Na tamanano sa February 13 limaelaw sa hindi 4 days na lang from now. So niya pe 3 days. So madmad libre mas hap bang kampi may barangay health station, hap may rural health unit atawang niya nurses may katawahan bamban parinta magpa-inject na kampageta experience ko ba kasi ako nagka-missile sa ko dati siguro mga elementary grabe ang effect nun. So mahapin bang kam magpa-inject at least gay less impact si Kaam. So yun lang. Ano pa? Yes po, kasama rin po natin ngayon ang Vice President po ng Basilan Ulama Supreme Council, si Doc Ustad Alzad Sattar. Doktor na Yes, ustad. right. Opo. Assalamualaikum warahmatullahi. So, Ustads, meron pong ilang mga nagtatanong kung yung pagbabakuna daw po sa MRCA, sa measles, rubella, naayon po ba daw sa Islam? Kasi marami pong nagsasabi Yeah, na wag hektakawkawhan magpabakuna. na maraming duda-duda. Opo, kasi bawal daw kapag ka nakapagbakuna, sara, can you explain? Kali magandang katanungan niya, Ray. In fact, ang daming confusions. Kung natanda mo, regional governor ka pa, yung pag-vaccine natin noon, pagpunta sa mga Mecca, ang daming ayaw actually. Magpa-vaccine. Po ayaw magpa-vaccine. Pero kung titignan mo, kung i-research mo po sa Islamic point of view, generally speaking, ang pagbabakuna ay pwede siya. Although meron mga mangilan-ngilan na nagsasabi, nagbibigay sila ng conditions, kumbaga, na dapat masunod natin ang mga kondisyones na ito. Unang-unang sinabi nila ay, kung ang pagbabakuna ay makakatulong sa pag-alis ng sakit, ay pwede po yun. Pangalawa na sinasabi nila, yung ginagamit na vaccine ay walang haram. It is totoo naman. So ito halal certified Ito, daw. halal certified naman. Ibig sabihin walang problema. Yan. Pangatlo, walang malalabag na sinasabi nating principles of Islam. Halimbawa, kung alam naman natin talaga ang vaccine ay nakakamatay, na hindi pwede yun. Kasi mahalaga ang buhay. But without these three conditions naman, generally speaking, sinasabi ng mga ulama natin ay okay siya. Ngunit ganun pa man, pinapayuhan tayo ng mga ulama na kumonsulta sa mga doctors
pati na rin sa mga ulama natin, yung nagsasabi kung ano talaga ang makakabuti po sa atin. Kung titignan mo nga ang pagbabakuna ay nakakatulong po sa atin. May sampal sa butan sinimyaan, nakam tinalew. In fact, hekka tinalew yan si injection actually, dumain si bakuna lay. Honestly speaking, Hindi naman ni-generation, pa hindi ko pa yung ano, haram mo. Tinalew at tinalew in-inject. injection. Malingkan, no choice kyo, sa makahappy and sika, unasway kayo magpa-injection. Ano rob kasi nindeli ka rob kasi tigdasin, sampalyo. Ah. Bang kagrabehan, makanakin, ano rin kasi minsan mahirapan kang huminga, di ba? Pag ano, yung complication. yung complication, no. No, balik pa ito, Gov, kasi marami ring mga kumakalat na mga pictures sa social media, si Facebook, na marami pong mga side effects, yung nangingitim, ayan, kaya natatakot po yung ating mga magulang na magpabakuna. Pero ano naman tingin ko, siyempre, yung mga doktor nga para manggamot. Siyempre, pinag-aaralan din naman nila yan. Lalo na dito sa ating karamihan mga Muslim na doktor. Tapos mga kamag-anak pa. Tingin mo, may doktor, injectionan niya yung anak niya kung alam niya na medyo may pangamba. So, dakam tanto miyan tinalew mas hunit katohan no kwe kami si parinta kabayan kamihin may raayat kamihin safe. Luba lagi may makanak, pag makanakin siyempre mura tawa saki. So lagi na sampaliyo, bang patek ka bang kita immunize ka injeksyonan, pang immune niyaan, so mura kita katapitan sampal. Mahunitin bang niya may complication din niya sa kine sa di na mas delikado isinakanak. So kami miyaan manawag-tawag kami si Kaam Kemon bang makajari bang piyo nursing hapluma bi amiyaan injection anak bi amban umul ennem bulan taman limentahon atau less than 5 years ando kaylo makiusap kami si Kaam miyaan pa-injeksyonanon bi pagyamas punit miyaan magsusun kite yung magsisisi tayo ba later na kasi andyan na. Tapos saka iyak-iyak tayo yung anak ko tinamaan ng tigdas. So iwasan na natin yon. So hindi kami sa gobyerno, siyempre mas iniisip namin yung interest nyo, mas malaki rin ang gastos ng gobyerno kung marami ang magkakasakit dito sa tigdas. So ito, ginawang kampanya ito purposely para maiwasan natin at tamaan tayo ng sampal. Hindi sampal-sampake, sampal na tigdas. Sampal na Yun sakit. yung ano nun. Di ba, Doc Pai, ikaw, Doc Pai, tingin mo, ano naman, no? Di ba? Yes, it is Ah. safe po. May safe Safe po. and effective. So, inin doktor, inin. Bakas niya immunize si anak niya. Na rumene pinin dupang-dupang nginjeksyon na anak niya bang makamula si anak niya. So, rakitibitan to kahagad si say asal duhab kamatein. Miyane, tuan satar. Awe. Nga kamatein, iya sa niya matay si patulihan kananen ganiya sa kine. Sabang nga sa miyaan waktu tene sa inin hadya si kitehin buhad jay sab mi anak kaanakanten gay lagi uso ye ano to German mi sa sampal inin na iiniwasan kitehin ni actually campaign pa rin tayo duminad yan into si kite Intero Pilipinas so dineluhan barmin pegge vulnerable bang dalilanin mura patapitan sa makanak nen pegge dumain biano kulang mahina weak paggehek ka malnourished to si Eriate so bang way ag focus si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao so nakikiusap kami sa lahat ito part to ng kampanya namin siyempre anang gobyerno para tiyakin na hindi tatamaan ng measles ang ating mga anak so kung pwede kung darating ang mga nurses, mga doktor sa bahay nyo, kumakatok, huwag nyo itago yung mga anak nyo kung hindi pa injekan nyo para ma-immunize sila. Doc, ikaw baka may ka? Parang ako na rin ang doktor. Yun po, actually nasabi na lahat ni Go. Sa mga mother at
sa mga may mga bata pa sa bahay, no, yung 6 to 59 months old, dalhin po natin yung mga anak natin sa nearest health center, or kung may magpunta na mga health workers sa bahay-bahay, painchekan po natin yung mga anak natin. Kasi, kumbaga, karapatan to ng mga bata. Na Safe makunahan safe sila. Yes. And yung mga bata, hindi natin, kumbaga, no children will be left behind sa kampanya. Dok, na to. isang ano lang ba to? Isang injection lang to? Actually, O series to? actually, itong immunization, catch up lang po to. Catch up lang Yes to. po. And, kumbaga, additional po to sa routine immunization ng mga bata. Okay, so alright. yun lang. Yun. So, tapos na tayo sa issue ng tigdas at sampal. Siyempre, andito si Ustad Sattar at si ang ating Chief of Staff, na Ustad din, si Ustad Jed. So, topic din namin ngayon yung paghahanda namin sa Ramadan. Kasi alam mo, mahirap din naman, napaka-importante ng buwan ng Ramadan, lalong-lalo na sa atin bilang mga Muslim. Hindi lang to simpleng issue ng pananampalataya. Of course, ang primary rito, yung pananampalataya natin. Pero bahagi rin ito ng ating pag-promote ng ating pananampalataya para maunawaan at maintindihan ng ilan. Kasi minsan, pag hindi ho nagkakaintindihan, doon nagsisimula yung di pagkakaunawaan, kahit sa bahay nga. Minsan, pag hindi magkaintindihan yung mag-asawa, nagsasampalan na lang eh. So, eto, anyway, puwera biro ho, dahil malapit ng buwan ng Ramadan, parang ang countdown namin is 9 days na lang. Pero siyempre, subject doon sa moon sighting ng ating mga ulama. Pero at least yun yung parang timeline na pinapaniwalaan namin. So, andito si Doc Sattar din, maliban sa explanation niya sa... Ako ba? Oh, sorry po. Kasi, Hindi. pwede naman ka. Pwede naman ka. Ano to, tinetest namin kasi bagong appointee sa PIO namin. Anyway, yun. So, andito sila para ipaliwanag nila kasi sila yung nag-set ng activity. Isang buong Ramadan na activities to. Dito sa loob ng Basilan Government Center, sa loob ng Kapitolyo. At gusto naming hikayatin ng lahat. Pero siyempre, ang detalye, hindi na po ako yon. So, andito si Doc Jed o pati si Doc Sattar para ipaliwanag nila yung Ramadan activities para maintindihan nyo, maunawa. Pero generally, explain ko lang sa inyo. Merong night market dito. So, lahat ng gustong magtinda ng makain, hindi yon libre, babayaran yon. Gustong magtinda ng mga pananamit, pwede ho dito yon. Buong Ramadan yon. Meron kaming tent na pinagawa, kung hindi ako nagkamali, 40 or 50. So, ipaparent namin yun. Pero minimal lang ho yun. Kung hindi ako nagkamali, 25 pesos per night, per day. Then 25 pesos din para sa ilaw, syempre, pati paglilinis namin dito. 50 pesos lang yun. So, yun yung basic dito. So, every night, merong mga activities. So, Jed, paano ngayon, Jed? Yes po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma balig na Ramadan. Mashallah. So, ayun, marami po tayong hinandang mga activity. Unang-una na dyan is yung ating Ramadan light switching on. Ayan. Next week na po yan. Tapos yung ating Ramadan fair na gabi-gabi po dito. After Tarawih, bukas po ang ating BGC. Para po sa lahat ng gustong mag-bonding, ayan. And on top of that, meron tayong mga nightly activities. Ayan, mga competitions, exciting activities po tulad ng pa-competition tayo sa adhan, may panashid, may nasiha, tapos meron din tayong 5 Pillars Quiz Show. Ayan. So sa lahat po ng manunood, talagang marami silang matututunan. And then, of course, sa mga huling gabi ng Ramadan, magkakaroon tayo ng Quran reading competition. Yan. So gabi-gabi po yan, meron po tayong activity talaga dito sa BGC. Kaya, yung Jed, yung sa gabi. opo, sa gabi. Pero sa araw, i-remind ko lang, meron kaming daily nasihat dito Yes. from 1 o'clock
to 2:30. 3. To 3 p.m. actually. Kasi siyempre 3 p.m. mag-uwian na. Hindi to exclusive sa empleyado lang. Yes. Wini-welcome namin ang lahat na gustong makinig dito sa Riot Hall. May iba't ibang topic every day. So every day to for the whole of Ramadan, iba't ibang ulama ang magbigay ng input at Yes. iba't ibang topic din. Tapos meron din pabuka rito kung gusto nyong Yun. iftar dito, meron kaming Yes. daily Iftar. iftar. Oh, yun. Tapos meron ho kaming bus. Yes. So yung mga taga Isabela dahil medyo malayo, meron kaming libreng sakay. Yes. Pero syempre marami rin kayong motor. Bakit kung mga basketball pupuntahan nyo kung gaano kalayo? Kung konsyerto, ito para sa kaluluwa nyo. Dapat puntahan nyo rin kahit Yes. maggasolina. Pero meron kaming bus every night. Tapos pakiusapan din namin yung City Government of Lamitan, pati yung Purigay School kasi may nakita kaming bus para lang din sa mga taga-Lamitan. Tapos merong Jed, di ba? May competition Yes. ng ginagaya ni Jed yung nung sa ARM kami, meron kaming Masajid of the world. Masajid of the World. Actually, ang nag-suggest nito yung mayor ng Isabela, yung magandang mayor ng Isabela. Baka nanood. Sino ba yan? Actually, idea niya to even nung sa ARM governor ako. So, inano namin dito. Mayor, maging malakas po ako sa'yo. May iba, 30 ang nag-participate. 30. So, nagbunot-bunot na kami, 30 masjid ng iba't ibang bansa. Yes. So, maraming nag-participate from outside. Ang premyo lang naman, 300,000 kung sino ang number Wow, one. grabe, 300,000. Ang number 2, 200, no? 200. 200. Tapos, ang number 3, 100. ang third prize, 100. Pero may consolation, hindi lugi. Hindi lugi. Meron kaming consolation lahat sa 50. 50,000. So kung magaling kayong tawag dito na Quran reader or ano yun? Hafiz ba yun o Quran reader? Quran reader, reciter, at saka yung memorization. Memorization, mas malaki yon kasi Hajj free yun. Yes. Hajj free. Exciting. So kayo pasensya na kayo kahit pumalakpak kayo, hindi rin kayo marunong. So hindi rin kayo magkaroon. So actually maraming activities ang Yes, gagawin oh. dito. Di ba may paraffle din tayo? May Gord? paraffle kami every night. Sa mga pupunta. Sa mga pupunta, magpalista lang kayo ng pangalan nyo, manood kayo. So, every break, raffle, siyempre may goods kayo, may cash kayo, yay. may kotse kayo, Wow! suswertehin kayo, may motor kayo. Paraffle. So, gawin naming isang malaking activities. First time to sa history ng ating province. Gusto nating iparamdam how important and significant Ramadan is sa atin bilang mga Muslim dito. So, Siguro ko baka pwede nating tanungin si Doc Alzed Sattar kung Yeah. paano po kaya natin mamamaximize yung Ramadan? Kasi ngayon, na taon, pakaradyaan din. Pakaradyaan. So, paano yun, Doc? Tama rin. Actually, ang moon sighting is scheduled on February 17. So, ibig sabihin, pag makita ang buwan sa gabi na yon, sa 18, mag-umpisa ang ating Ramadan. In case, halimbawa, hindi makita automatically sa 19 siya. So, may mga 5 bagay na gagawin tayo actually kung titignan natin ang jurisprudence o kayong mga kitab nagsasabi tungkol sa saum na dapat i-prioritize po natin na napaka-importante. Unang-una, ang Ramadan ay haligi po ng Islam. Isa sa mga sinasabi nating 5 pillars of Islam. Ibig sabihin, hindi ka maging tunay na Muslim kung hindi ka mag-ayuno, hindi ka nagpa-fasting. Ganun. Pagkatapos nun, unang gagawin actually ay dapat aside from pag-aayuno, yung sa gabi magtatarawih. In fact, dito Gob sa atin, di ba, gabi-gabi Meron, tayo meron. tarawih. Kukuha po tayo ng mga hufads na maging imam natin para naman maganda yung pagbasa, ma-motivate po tayo magtarawih. actually kaya ko naman pero pagbigyan na lang natin. Pwede din mag-imam kasi siya ang leader. Pangalawang gagawin natin yung pagbabasa ng Quran. In fact, sinasabi, Ramadan, Shahrul Quran.
ay pagbabasa po ng Quran. Aside from individual na binabasa po natin ang Quran, kaya nga nagpapakontest tayo para ma-relate natin dito sa ating activities. Magandang puntos po yung sinabi ni Bob para mahikayat ang mga tao mag-memorize ng Quran at magbasa, magpaganda ng pagbabasa ng Quran. I think aside from yung price niya ay Hajj, may 50,000 cash ata yung gold. Ibig sabihin, may pera ka na, magha-Hajj ka pa. Yes. Yung mga ganung bagay. Pero next year na Hajj. Sa next year, Hajj, of course. Wala na ngayon. Yun. Then, pangatlo, yung pagsasadaka actually. Pagsasadaka. Mahalaga po ang may mga pera o kaya kahit konti lang. Actually, ang pagsasadaka naman is hindi sa amount kung hindi sa sincerity. Kahit konti lang. Basta hinikayat po tayo na during that time ay magkakaroon tayo ng sadaka. Ibig sabihin dapat generous po tayo. Dito sa BGC halimbawa, nagpapakain po. Free iftar every day ang province of Basilan, ang ating governor. Then pangatlo, yung pag-i'tikaf, especially the last 10 days of Ramadan. Tinatawag dito is spiritual retreat. Yung 10 days ng Ramadan, kung kaya mo, kahit sa bahay lang, maglalagay ka lang ng isang area doon sa corner mo. Ibig sabihin, especially during the night, doon mo binabasa ang Quran, nagzizikir ka, nagtatahajjud ka, and so on and so forth. At ang panghuli, ito po yung pagdudua. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung dua po natin during the time of Ramadan ay accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na yung mga wala pang asawa. Kung gusto nyo magka-asawa, baka that's the time. Jen, may asawa ka na ba? Tama. Inshallah. Lakasan mo yung ano mo, yung prayer mo. Kahit yung mga may asawa na, kung gusto pa, depende na po dagdagan nyo. dagdagan ninyo. May kwento ako dyan, magandang kwento. Isa sa mga Ramadan namin, sa island po yon, isang ustad na nagsabi, especially the last 10 days of Ramadan, lakasan natin ang ating mga dua. Yung mga wala pang asawa, baka yun na yung oras magkaasawa kayo. At yung may mga asawa, kung gusto ninyo, lakasan nyo pa rin. Nag-ehem-hem yung mga kababaihan doon. Ibig sabihin, galit yung mga kababaihan. Pagkatapos niya magsalita, in-explain ko sa kanila. Alam niyo, sabi ko, totoo yung sinabi ng ustads natin. Accepted yan, guaranteed by Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi naman sinabi doon, yung accepted dua ay para sa mga lalaki lang. Kasama yung mga babae. Kung ang mga asawa na kalalakihan humihingi ng additional na asawa, lakasan din ninyo ang inyong Sa daming dua. hingin, asawang hingin. Lakasan din ninyo. Sana hindi tanggapin yung kanyang dua. Palakasan na lang ng dua. Palakasan na lang ng dua. It's just a joke, pero totoo po yun. So, palakasin po natin ang ating pagduduain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro, So, opo, sige po. sa mga ganung bagay po, hinikayat natin ang lahat na sana sumali po sa ating mga programa. In fact, kaya may lectures po tayo na banggit na kanina. Hindi lang po sa araw. Kahit sa gabi, may mga gabi na magkakaroon tayo ng lectures kung ano yung kahalagahan po ng Ramadan sa ating buhay. Pero actually, ang Ramadan na to ay kaklaro natin, hindi lang ibig sabihin dahil para sa Muslim. Ay Muslim lang ang pwedeng pumunta rito. So lahat, Open. parang in para sa solidarity. lahat. Parang ano rin, pag December, isa rin tayo. So we encourage everyone, especially yung other faith na mag-observe, pumunta rito. In fact, meron din naman tayong mga ginagawang parang interfaith iftar. Actually, usually ginagawa ng Isabela yan. Jed, di ba merong actually yung mga madrasa, halimbawa, di ba meron tayong mga 5 pillars competition, may musabaka. Yes So po. dapat Opo, invited po yon. Padala tayo ng mga letters sa mga madrasa, yung 5 pillars quiz show. Kung nanonood kayo sa Bella City, pang 5 season po yon ng 5 pillars of Islam. So ngayon gagawin na natin live talaga. Manood kayo kasi sobrang nakakatuwa po yung mga katanungan, tapos yan, marami po tayong matututunan. Aside from that, meron din tayong mga hinandang mga competition like poetry reading and poetry writing. So kung magaling kayo magsulat ng tula at magbasa,
pwede kayo mag-send ng application. Meron tayong acrylic painting tsaka yung calligraphy. So yung mga magagaling na mga kabataan, pwede pong sumali doon. Kahit hindi magaling, pwede rin. Pwede. And then may mga exciting prizes din po silang mapapanalunan. Ayan. Jed, nabanggit ni Gob yung sa non-Muslims, no? Yung interfaith dialogue. In fact, isa sa mga topics ng lectures natin is interfaith dialogue. Yes. At ako po ang mag-explain Ayun. noon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, initikalat natin ang mga non-Muslims makinig Makinig. kung ang ano mga- yung kahalagahan po ng interfaith dialogue sa Islam between Muslims and non-Muslims. Opo. Isa rin po siguro sa mga magiging topic po ngayong Islamic lecture series, yung health benefits Yeah. po ng Ramadan. So Yes. nandito po si Doc Pai, siguro baka pwede niyang i-share sa atin Oo. yung mga health benefits po ng fasting kasi meron din po. Yes po, ma'am. Actually, itong Ramadan, of course, isa to sa mga 5 pillars ng Islam. So, we are obliged po, especially yung mag-start from puberty. So, lahat ng mga healthy Muslims, we are required to fast. So, according to, nagbasa talaga ako. Yes. Nag-research si According Doc. to study, itong Ramadan is parang intermittent type of fasting. So, it is parang one way daw para mag-lose ng fat. So, kung sa mga, di ba, Naglulus Nagbabawas ng timbang. Nagbabawas ng timbang. So, isa to sa mga, siguro, parang, kumbaga, advantage na rin, Yes. no? So, it will help improve the insulin levels and boost human growth hormone, which helps burn the fats. And it also lowers the BP. However, po, in some mga chronic illness na sa mga, like example sa mga diabetes na type 1, na which is kailangan nila talaga yung mga sugar, no? Yung intake of sugar. So, siguro may exception naman po, no, Dr. Satar, sa in case na yung may mga sakit. chronic illnesses. Opo. So, meron tayong exemption po. So, yun po. Yung mga may chronic illnesses na sinasabi, yung magpedia ang Yeah. kanilang gagawin. Ah. Ibig sabihin, Magpedia. magpakain ng isang tao everyday po. Ganyan. Nabanggit mo na yun, Doc, yung health benefits ng fasting. In fact, totoo po yun. May hadis ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga niya is, sumu tasehu. You fast and you will become healthy. Yung mga ganung bagay po. So, dapat malaman po natin yan. Hindi lang po spiritual benefits ang makukuha natin sa fasting, pati yung physical benefits. Meron po yan. Gob, message niyo po ngayong Ramadan Pakaradyaan kasi baka ito yung ating last na Mujib Live before po Hindi, ng mag-live kick-off. pa rin May tayo. live pa rin Yung mga ba? activities, sila live natin. Okay, Yung okay. mga Pre-Ramadan Live natin. natin. Pre-Ramadan. Actually, Sa mga pakaradyan activities natin, isama ko lang. Mismo sa mga 1 week before March 7, meron tayong mga activities na din doon. Ay, by the way, meron pala tayong inter-office cooking show. Oh. Ayan. Mismong si Gob. Abangan po ninyo si Gob, magluluto po yan. meron kaming competition, lahat ng head. Walang pwedeng may assistant lang. May assistant lang. Bawal MSG. Yes. Tapos, meron din tayong 10 noon inspired gummies and abaya making contest para sa pakaradyaan naman yon, para ma-highlight yung ating 10 noon at makita yung ganda, lalo na pag nalagay na sa ating mga gummies, mga abaya, mashallah. May 10 nun May 10 Opo. nun tawag yan? Accent na. Oh, Accent. Opo. Accent pala. Opo. Tsaka, di ba Sir Jed, hindi lang BGC yung magli-lit up this coming Ramadan. Whole, Yes. lahat ng mga areas dito sa Basilan, if Yes. possible, di ba? Opo. Kaisa po natin sa ating Ramadan switch on. Yes. Sumulat tayo sa mga LGUs na sila rin magpailaw Yeah. para Yeah. ilawan ng Yeah. buong Basilan. Oo. Si Isabela pa lang ata at namitan. Oo. Opo. February 13 dito sa amin, 16. 16. Pero baka sabay-sabay na rin pati
Ewan ko kay Mayor. Pero dapat kasi ang usapan ng Isabela ata, 13 din, no? Opo. After year. Opo. Pero kumbinsin natin, Mayor, kung nanonood ka, 16 na lang para sabay-sabay. So, yun. Yun. Oo. Wala na ba? Ano pang... Jed, baka may nakalimutan ka. Well, huwag kang mag-alala. Ito, pinaghandaan namin talaga to ng todo. Yes. From security, at siyempre, huwag kang mag-alala, hindi kami magba-brown out dito. Shower. Dahil ilo-launch namin yung 100% solar-powered ang buong Yes. Abangan natin yan. Kaya mapansin nyo dyan, maraming canopy dyan sa parking namin. Actually, mga solar panel yon. Kasi gusto nga namin, kung hindi ako nagkamali, nasa 140 kilowatts kami. Sobra-sobra ang power namin. So, kasi alam ko naman, pag aasa kami, alam naman natin sitwasyon natin, baka masira pa yung pailaw-ilaw namin dito at hindi mag-enjoy yung Ramadan fair, night fair natin. So, wag kayong mag-alala, pinaghandaan namin to. Prayer rooms, pinapamadali namin yung yung malaking gym sa likod. Alam namin, painting na lang yun, pati konting ilaw. Pero magtatayo din ng yakan langgal dito for daily prayer, temporary, dyan sa tapat ng mga cottage. So, siyempre, punta kayo rito, makikiusap lang kami hanggat maaari, wag kayong magdala ng plastic. Pero kasi meron kaming executive order talaga, bawal yung Single-use plastic. single-use Use of kami. plastic. Tama ba yun? No single-use No, plastic. no single use pala. So, dapat reuse lahat yung, kung tubig, kung meron kayong tumbler. Yes. Sorry, hindi lang namin napaghandaan. Magpagawa man sana kami ng marami na tumbler, pero hindi na kaya ng budget. Hindi na kaya Masusunod ng na lang budget. siguro doon. Hindi na kaya. So, ayan. Next, fast talk na tayo po. Okay Yun na po bang ba? last natin? Opo. Ipastok mo kaya si Jed pati dito. Uy, sigaw lang Yan yan. na lang. Ayan, Yeah, fast yeah. talk. Fast. Ano bang natin? Topic? Handa na kayo? Handa na sigaw. Handa. Handa na, sobra. Handa na. Pinaghandaan ko na lagi Ha? ang pastok sa Mujib Live. Okay, Gab. Kape o tsaa sa sahur? Siyempre, tsa ako. Pang-iftar. Pinaka-paboritong pagkain sa Ramadan? Sa Ramadan, actually, Piyuto. Okay. Early bird Kasi o night matibay ang Piyuto eh. Oo, matagal sa tiyan. Early bird o night owl sa trabaho? Actually, pareho eh. Totoo. Maaga magising, uwi late din mo eh. Totoo. So, mali ang papiliin ako dyan sa dalawa. both. Ay, okay. Alagot ka. Community visit o office work? Both din to, no? Both din Bakit ko yan. ba ito tinanong? Both. Oo Ayaw, nga, no? Facebook Live o ground consultation? Pareho lang. Pareho din. One word para ilarawan ang basilan ngayon. Ngayon. Basilan natin. Ngayon. Basilan natin. Wow. Wow. Ganda. So, mensahe po sa mga magulang tungkol sa bakuna. Isang pangungusap lang po. One. Magpabakuna. Okay. Magpatugsok bang siyakan. Okay. Mensahe sa mamamayan ngayong paparating na Ramadan. Pakaradyan. Mensahe po natin sa ating mga viewers. Una, siguro samantalahin natin, alam natin yung buwan ng Ramadan, napaka-significant, napaka-importante, hindi lang sa buhay natin bilang mga Muslim. Samantalahin natin ang pagkakataong ito na una, anong tawag dito? Yung linis natin yung buong pagkatao natin, pati kaluluwa natin, na maging simbolo ito ng pag-unlad at pagkakaisa ng buong mamayan ng ating lalawigan. So at dapat magiging inspirasyon ang lahat ng sakripisyo natin sa panahon ng Ramadan. Go, panghuli, message po sa MRCA campaign since 14 po. 14, Dok tayo, no? 13. Mag-end tayo, pero hindi ibig sabihin nun mag-end na. Okay. End na lang ang campaign. Campaign. Yeah, tuloy-tuloy. Pero sabihin natin,
Ang una, dahil yung maraming medyo challenge sa atin yung sa rural areas, magyakan ako. So, si Kaam Kemon, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bang niya peluume kaanakan tewi talebbi, andu kailu, niya an umul amban 6 bulan, 59, no? 59 months. Pa-inject kun bi, boohun bi ha pinakatapit barangay health station or rural health unit. So, taman 14, February 14 inin, may 4 elew sa binaan, miyaan maglibot pe may doktorin, duk may nersesin. So, bang niya anak bi, andu datapukanon bi, pa-inject kun bi, kanya inin problema ne, isa halal. Karuene inin, bune pa in misan taabot sampal may anak bin, miyaan gay complicated, duk gay kagrabehan. So, mad libre, tinek kakaam, miyaan samantalahon binemyaan pagkakataoninin sambat Tagalogin, pegyainin waktunen asal waktune ted taman pitsa 14. So puas billahi maku kami kamaapan si Kaam, duk murah-murahan duaa bang pain kita biligtas kemon, duk bang pain kita bi kataupikan, yemyaan dumain kita biag kahagad si history gua hadjay. Inin me doktor te binemang historihin, duk tiya tu Katuan Sattar, doktor te biruhab kalasahan pasal si agama, damikian nen profesor du sabinin. So, gayne kita, subene kita bigay kauhan kemon. Kwe doktor pa inin damikian nen, anak nen, bakah do binjak do de binin, miyaan nginjekan anak ne wang niya, kwe tapamayam de problema rin si pasal pag-injection ini. So, pos billahi, maid kami si Kaam, sila pal wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, maraming salamat Maraming sa salamat, ating mga guests. kaway-kaway. No, sa ating mga viewers, maraming salamat po for staying with us dito po sa Mujib Live. Ito po ang kwento at serbisyo Mujib Live dahil sa Basilan, serbisyong inuuna, mamamayan ang mahalaga. Bye-bye! Pwede na. Ni.